Okay, good afternoon everyone. So this is now your video guide for this week's module, which is about the law of conservation of momentum. This will not be a full discussion, but basically a clarification of all the concepts that might be new to you. So video guide lang po siya. Ngayon, I will be giving some hints as to how you do your activity, but most likely I will be giving step-by-step guides on how to approach the problem. Okay, so let's start first. Before we dive into the main meat of the discussion, let me just show to you all of these concepts first. Okay, so let's start first with the concept of collision, banggaan. So when we are talking about a collision, we have moving objects striking violently against each other. Banggaan, binisaya, nagbangga. Okay, now the next word is the term conserved. When we are talking about conserved, it's something which doesn't change. So when we're talking about conservation of momentum, or meaning we have conserved momentum, which is just momentum is a product of mass and velocity. Once nga atong gisulti na na-conserve ang iyang momentum, walay pagbag-o sa iyang momentum. Meaning, ang iyang momentum sa sinugdanan, amo ang momentum niya sa katapusan. So, ngara na kita idea. The word equal means the same, kay bawo na taana, but when we're talking about conservation of momentum, we are looking at systems of bodies, mga collection. It is an organized collection of parts that are highly integrated to accomplish an overall goal. So, we have an overall goal, or we have an overall system to consider. Let's say, for example, sa bilyaran, ara kitay mga bola nga aton tan-awon. Inani ang these are the balls that we will consider once nga once nga aton siyang i-describe kinematically, or sa pamaagi sang kinematics. Now, let's go with this one. Let's go with the terms that we will be encountering, or the definitions itself, the formal definitions mismo. Now, when we're talking about a closed system or an isolated system, we are talking about a system of bodies where no external force is exerted on the system. Let's say for example, may nagjagan na sakyanan, or may nag-roll nga bola. Wala siya sugata or dili siya makontra sang hangin. That's air resistance. Nagligid ang aton ligid. Niligid or ni-roll ang aton ligid. Walay friction. Meaning, padayon na siya nga magpadayon nga mag-roll. Basically, when we're talking about a closed system, there is no external force exerted on the system. Walay nagpugong, walay gipuno nga forces sa aton mga butang nga gi-consider. And when we're talking about a closed system, the same objects were present or used before or after an event. Parehas lang. Kung duha ka bola ang aton gisugdan at the very start, duha lang lat ka bola ang aton i-consider at the end. So walay matispak, walay mapuno sa aton mga bola nga naglihok o magbangga. That is basically a closed system within our context. Okay? Now, adto kita sa klarohon na nato. Law of conservation of momentum. Musulti gani kitay law, aton lang gisulti nano ang mahitabo. Wa kita magsulti ngang man. Pero ang aton lang gisulti nano ang mahitabo. So, nano man ang mahitabo? Kung when two or more objects in an isolated system collide, meaning, kung may ara katay duha ka bola, pananglitan lang, may ara katay duha ka bola nga magbangga, ang total momentum sang mga butang
before the collision. Let's say, for example, may duha ka bola nga magbangga. May ara sila kaugalingon nila nga momentum. And then, kung aton ina siyang totalon, ang momentum sa una nga bola, ang momentum sa ikaduha nga bola, aton hinumduman, the total momentum before the collision is equal to the total momentum of the objects after the collision. Kung inigbangga nila, kung nano ang ilang kadangatan, kung nano ang ilang maabtan, amugyapon kuno ang ilang total momentum. Di na akong gipasabot nga kung nano ang momentum sang ball number 1 kay amugyapon ina siya ang iyang momentum after the collision. It doesn't mean like that. Ang ilang total momentum ang equal. Okay? Ang total, ang momentum sang una nga bola, ang momentum sang ikaduha nga bola, aton i-total. Inigbangga nila, lain na ang ilang mga jagan, maaring ang usa naurong, ang usa ni padayon. Pero kung i-calculate gyapon naton ang ilang total momentum, equal gyapon siya. Okay? Ang unit sa aton momentum is kilogram meter per second. Let's say, for example, 10 kilogram meters per second ang total momentum sang duha ka bola na nagbangga. After nilang magbangga, kung i-calculate naton ang ilang total momentum, parehas gyapon, 10 kilogram meter per second gihapon. That's your law of conservation of momentum. Your total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. Parehas gihapon. Maglain na ang ilang mga velocities, pero ang ilang momentum for sure parehas gihapon. Now, sir, paano may na siya mahitabo, sir? Nga may magbangga sila pero parehas gihapon ang ilang momentum. Now, let me introduce to you two types of collisions. Wala ni siya sa module, pero siguro mabantayan naman ninyo. Okay? So, let's have the two types of collision. Sorry for the a little bit janky or medyo higko nga pagka-drawing. We have two types of collisions. One is your elastic collision and two, your inelastic collisions. So, una, pananglitan adtong sa number 1. Pananglitan ini sa number 1. May ara katay usa ka bola, may duha kita nga bola. Ang usa ang naglihok, ang usa nag-urong. Amo aton sugdan ha. So, ang usa ka bola nagjagan, may velocity siya, so may ara siya momentum. Ang ikadabuhan nga bola nag-urong. So, may momentum ba siya? Wala. Now, posible na inigbangga nila, once nga magbangga sila, pwede nga ang aton ikaduha nga bola magkaroon siya, magka-velocity siya, mulihok siya. So, it will gain momentum. Ang una naton na bola, nga kalina naglihok, pwede nga muhinay siyang gamay. It has lost some of its momentum. Pero, kung aton yapon i-calculate ang momentum sining duha ka bola sa sinugdanan, kag ang momentum sang duha ka bola pagkatapos nila magbangga, it is still the same. It is a inelastic collision. Okay. Now, nganong elastic man, mandaan, wa sila mag-upod. Wa sila magpundok. Now, ini ang ara sa aton mga discussion sa aton module. This is what you call your inelastic collisions. Ano meaning inelastic, sir? Panangli, amugyapon. We have your two balls right here. May ara kay naglihok nga bola, may aray nag-urong nga bola. So, ang naglihok, mabanggaan niya ang nag-urong. And then, pagkabangga nila, imbis nga magbuwag, silang duha nagkapilit, nagkaupod sa paglihok. Okay? So, again, ang naglihok na bola, naduso niya ang nag-urong nga bola. And then, after sang pagbangga, imbis nga magbuwag sila, nagkaupod yun noon.
naupod sila, magkaupod, and then ang ilang velocity, usa na lang. Okay? So, ang total momentum sa sugod, tanan, ara kay naglihok nga bola. Ang momentum is just a product of mass and velocity. So, m1 v1 lang ang total momentum. Pero pag-abot diri sa ikaduha, sa ikatulungan na ngayon, pagkauman nilang magkabangga, silang duha naman ang magkaupod. Nagbangga sila. And ang ilang jagan, parehas. So, ang aton i-consider, ang kabug-aton or ang mass na sang duha ka bola. M1 plus M2. And then, ang aton velocity, ang ilang velocity as a combined unit, kumbaga magkaupod na sila, gitawag na nato na V prime. V prime ang tawag nato. So, again, law of conservation of momentum, P before, or momentum, total momentum before the collision, is equal to the total momentum of the objects after. Okay? Makita gyapon na ninyo ina siya sa aton solutions. Okay? So, magsugod kita. So, may ara kitay sample questions, mga sample problems. Actually, may ara siya corrections, pero ang aton corrections ipakita ko na mismo sa inyo. Okay? So, we have here your first sample problem. Mauna ni siya. A 0.2 kilogram billiard ball traveling at 1.5 meters per second on a table. So, may ara kitay bola nga naglihok. 0.2 kilograms ang kabug-aton. 200 grams, mga 200 grams. Undergoes a collision with another 0.1 kilogram billiard ball traveling at 3 meters per second. So, the two balls stick together after the collision. What is the velocity of the combined balls after the collision? Now, na-mention man diri nga nag-stick after sila or stick together. So, mahog nga ang aton problem is an inelastic collision. Pagbangga nila, wa sila magbuwag, padayon sila na naglihok as one. Okay? So, may tabo. Ang may tabo, inani. So, we will be setting up the problem right here. Okay? So, before nato na basig na gano kamo, basig di ninyo ma-visualize, here's our problem right here. Sample problem 1, visualized. Now, ang aton usa ka bola, ang una naton na bola, ang iyang kabug-aton 0.2 grams. Is kilograms. Ang iyang jagan is just 1.5 meters per second. Hinay. Pero ari si paspas, si ball number 2, gaan-gaan siya. 0.1 kilograms na. Pero ang iyang kapaspason 3 meters per second na ano na lang. 3 meters per second. Now, kung inigbangga nila nya after mag-upod na sila, pila naman ang ilang momentum. But first, ang aton nibutang, pila naman ang ilang total mass. Aton lang siya, tungod kay nagpilit na sila, pwede na naton silang i-consider as 1. So, ang kabug-aton ni mass 1 kay 0.2 kilograms. Ang kabug-aton ni ball 1 kay 0.2 kilograms. Ang kabug-aton ni ball 2 kay 0.1 kilograms. Let's say, ibutang lang natin siya as M. And then, itotal natin. M is 0.3 kilograms. Meaning, pwede na natin makalculate ang momentum theoretically, pwede na natin makalculate ang momentum sining aton duwa ka bola nga nagpilit. Nano ang walang natin mahibaw ang V prime or ang ilang total or combined velocity. Ang ilang velocity as a combined unit. Now, ang aton tanawon is the solution itself of sample problem number 1. Okay? So, inani ang solution. Magsugod kita at the very start, asked anay, what is the velocity of the combined balls?
Nano ay ang ilang kapaspason nga, sara nga magkaupod na sila. That's your V prime. Now, iswat naton ang ilang mga given. Si M1 or si mass 1 amo atong medyo hinay nga bola, ang iya kabug-aton is 0.2 kilograms. Atong mas gaan nga bola nga nagpaspas ang jagan, that's your M2, 0.1 kilograms. Now, ang kapaspason sa kapaspason sa red naton nga bola kalina is sa atong drawing kalina right here. Sa atong drawing kalina, the red ball, ang drawing we have 1.5 meters per second. On the other hand, may aralat ang atong blue ball kalina kay 3.0 meters per second. Now, anon man naton sini pag-set, sir? Aton lang hinumdumon that P before total momentum before is equal to the total momentum after. Take note ha, total. Musulti gani kita'y total, aton siyang i-sum, aton siyang i-add. Okay? So, sa sinugdanan, anon man aton pag-total? Ini ang aton system. Na naman ang total momentum sini. E di, ang momentum sining blue nga bola, kag nga i-add sa momentum sang aton red nga bola. Mulang na siya. Now, aton siyang i-set up. So, mo na siyang ari diri. M1 V1, mo na siya ang momentum ni pula nga bola. Ining M2 V2, amoy ni siya ang momentum sang blue nga bola. Okay? Now, mo na siya ang ara pa lang sa PB4. So, kay baw makita sini yung mga value, ay pamulihan na to. 0.2 kilograms multiplied by 1.5 meters per second sa pula na. And then, ang sa blue naton nga bola, 0.1 kilograms multiplied by 3.0 meters per second. So, sa blue, ina siya nga calculation sang iya momentum. So, once naton i-multiply na siya, that's, ang mugawas ana, ang momentum ni pula nga bola, 0.3 kilogram meters per second. Ang momentum sang blue nga bola is 0.3 kilograms meters per second lot. Very convenient. Now, ari kita sa system nato, ari kita sa sunod. Na naman ang momentum sini? Na naman ang momentum after nilang magbangga? At the very first, gi-establish naton nga inelastic collision, meaning nagpilit sila nga duha. So kung nagpilit sila nga duha, na naman ang mass nila. Idi combination lang sini nga duha, ang iyang mass is 0.1 plus 0.2 kilograms. Mo ni siya ang aton gisugdan diri. Basically, m v gyapon siya. Pero aton lang gi-breakdown ining m to be m1 plus m2. And then ang v na aton gipangita diri is now your v prime. So, aton lang siyang gipulihan. Ang mass ni first ball kay 0.2 kilograms. Ang mass ni blue ball kay 0.1 kilograms. And then, ang di pa natin nahibawan, kaning V prime. I-add natin sila, mahimo ni siya nga 0.3 kilograms. So, gisimplify na to. Ang total momentum ngayon sa sinugdanan, this is your P before. P before. Total momentum before the collision. It's 0.6 kilogram meter per second. So, sara nga magkaupod na nanoayhan ang ilang P after. Ang aton P after is 0.3 kilogram multiplied by V prime or combined velocity. Velocity of the combined balls. So, para ma-isolate natin, i-divide natin sila both sides by 0.3 kilograms. So, 0.3 kilograms, 0.3 kilograms, kani siya mahimong 1. Parehas man ang unit sa numerator kag denominator, cancelled na. So, diri,
0.6 kilogram meters per second divided by 0.3 kilogram. So, kilogram, pareha sila nga unit sa numerator kag denominator, tangtangon na to. Ang mabilin na unit na lang, is meters per second. So, sakto kita. Ang aton gipangita is velocity man. Ang aton makuha na unit is meters per second. Okay na kita. Let's operate on this one. 0.6 divided by 0.3. Ibutang ninyo yun sa calculators or even intuition. 0.6 divided by 0.3 is 2. So that is 2 meters per second. Equal, ang aton combined balls is 0. Ang ilang jagan is 2 meters per second. Therefore, the answer the 2 billiard balls move together 2 meters per second toward the direction of the first ball. Hana naman ang direksyon sang aton bola nga una, patung to the right. Ere man ni paano man. So, paano man ang bola? So, magpilit sila mapunan ang velocity ni ball 1. Samtang si ball 2, maibanan siya sang iyong velocity. But, in this case, our momentum is conserved. Kung anong momentum sa itong duha ka bola sa sinugdanan, ang total sa itong ilang mga momentum, amo gyapon ang total gyapon at the very end of the collision. Okay? Now, let's go to sample problem number 2. Ang sa sample problem number 2 naman, medyo confusing ang problema naman sa sample problem number 2. Let me correct that. Yan. Sorry. Let me correct. Ang solution sa sample problem 2 kay di wa magtakdo sa iyang given diri. So, we'll use the given from the word problem, pero ang aton gamiton lain nga solution. Okay? Now, so same gyapon. A 1.5 kilogram bowling ball moves in an alley at 2 meters per second. So ang bola gipaligid na sa bowling ball, gipaligid. Bugat-bugat latin na. It collides with and sticks to a bowling pin. Katong bowling inang mga nagtindog, naigo, kag nipilit siya sa bowling pin nga ang kabug-aton is 0.2 kilograms, which is stationary before collision. Ano meaning pasabot, sir, sang stationary? Nag-urong. Wa siya naglihok ang aton bowling pin. What is the combined velocity, the velocity of the combined ball and pin after collision? So, naitabo, niligid ang bola, gilabay para pagkaigo sang bola, nipilit siya on one bowling pin. Sara, naman ang velocity sa tong nagpilit na nga bola kag bowling pin. Okay? So, this is your sample problem number 2. And here's the solution itself. Okay? So, amo gyapon, let's start with aton framework, AGSA, ask, given, solution, and answer. Magsugod kita sa ask, nanong gipangutan. What is the velocity of the combined object after the collision? This is your V prime. Ano meaning combined object? Adtong bowling ball, adtong bola, kag adtong pin. Okay? So, ako na lang butangan nanay. Ang bola kay blue, ang bowling pin kay red. Okay? Ang bowling pin, adtong gipatindog. Now, ang aton bola, ang iyang kabug-aton is 1.5 kilograms. And arbitrarily, aton siyang gibutang as M1. So, mass of the ball is M1, that is 1.5 kilograms. And then, ang mass sang aton pin, ang iyang kabug-aton, aton siyang gi-designate as M2. So, 0.2 kilograms ang aton M2. Same gyapon ang aton buhaton sa aton V or velocities. Nano ang velocity ni bola? Aton siyang gi-assign as V1.
V1 is 2 meters per second. Amo man tong ara sa aton word problem. Pero, ini naman, para naman sa aton bowling pin, ang iyang velocity, tungod kay stationary man siya, nag-urong man, 0 meters per second. Okay? Now, amo gyapon, once we set up things, P before, total momentum before is equal to total momentum after. P before is equal to P after. Na naman ang total momentum before the collision. Tanawan naton ang momentum sa kada butang sa aton system. Na naman ang ara sa aton system? Ang bola kag ang bowling pin. Mao lang to. So, na naman ang momentum ni bola? M1 V1. Mass niya multiplied by its velocity. Na naman ang momentum ni bowling pin? Kani, M2 V2. Now, pamulihan na nato ang aton mga variables. Ang M1 kay 1.5 kilograms. Okay. Ang V1 kay 2 meters per second. Okay. Ang M2, 0.2 kilograms. Okay kita. Ang V2 kay 0 meters per second. Wala siya maglihok. So, dapat 0 meters per second. So, muna siya. Okay kita. This one, okay ta. Now, ari kita sa after. Tungod sa after, nagpilit man sila nga duha. So, ang ilang kabug-aton, pwede na naton i-add lang. So, that's your M1 plus M2. Kabug-aton sang aton bola plus ang kabug-aton sang aton bowling pin. Pero, tungod kay nagpilit naman sila, usa na lang ang ilang velocity. Usa na lang ang ilang velocity. Okay? Nagpilit naman sila. Alangan lain palat gyapon ang jagan sa tong bola. Okay? Now, tungod ina naman, nagpilit man ang bola kag ang bowling pin, pwede na naton i-consider. I-add na lang naton sila. 1.5 kilograms ang sa bola, 0.2 kilograms ang sa bowling pin. Ang wa naton mahibaw pila man ang ilang jagan nga magkaupod na sila. Okay? So, na-set up na naton, napulihan na naton tanan variables. Let's simplify it now. So, amo ni siya ang aton buhaton. 1.5 multiplied by 2 meters per second, nahimo siyang 3 kilogram meters per second. Si 0.2 kilograms aton siyang gi-multiply to 0 meters per second, nahitabo, mahimo siyang 0 kilogram meters per second. 0.2 multiplied by 0 man. Okay? 3 plus 0, that is just 3 kilogram meter per second. Now, aton naman siya, adto kita sa right side. I-add natin si 1.5 tag 2, 0.2. Okay? Now, 1.5 plus 0.2, it's just 1.7 kilograms. Gisimplify na nato siya para makuha naton ang velocity o ang V prime, kinanglan naton siyang i-isolate. Ano man natin pag-isolate? I-divide naton both sides para kay may nakamultiply may kay V prime si 1.7 kilograms. So dapat i-divide natin siya both sides. So 3 kilogram meters per second divided by 1.7 kilograms. Mo na siyang mahitabo. Tungod kay parehas sa igbaw, 1.7 divided by 1.7, a number divided by itself will equal to 1. Amo na lang siya. So 1 times V prime is itself flat yapon. So V prime ang mabilin sa ilaw. Parehas ang unit sa igbaw kag ubos, so canceled na siya. Ang 3 kilogram meters per second, i-divide naton by 1.7 kilograms. Kilogram sa igbaw, kilogram sa ubos, parehas, tangtang ang unit. So, 3 divided by 1.7. Aton siyang i-calculate ko na ba? Ipakita natin sa calculator. Okay? Pakita natin sa calculator. 3 divided by 1.7. Si 3. Mali pala. Si. Nagkamali. 3 divided by 1.7. That is 1.7647. Mahaba. Kalaba kaayo. But
we will always round off to the nearest hundredth. Hain man ang aton hundredth. It is on 6. Na naman ang aton kinanglan tan-awon, ining 4. Si 4 kay mas mubo man siya kay 5, so dapat ini siya nga tanan nga numero, all of this will become 0, and this will be retained. So ang aton kwaon nga tubag, ang aton gamiton nga tubag is 1.76 meters per second. Muna na siya ang ilang jagan nga magka-upod. Okay? So, 1.76 meters per second. Okay? So, this is now the answer to our problem. Okay? Nawa na naman itong papel. Okay? So, the velocity of the combined ball is okay lang. The velocity of the combined ball is the combined object, which is the ball and the pin, is 1.76 meters per second. Okay? So, na naman ang aton tips. What are the tips na aton kinanglan? So, while nag-solve ka mo, if there sa aton mga sa aton assessment, there are other may ara man gayud sa aton within the assessment nga kinanglan ninyo mag solutions. Okay? Especially from number 7 to 8, cascading man siya, sunod-sunod. So, ang kinanglan ninyo hinumdumon, dapat kung nagpilit sila, ang ilang mass i-add. Okay? Ang velocity, muna siya ang aton last nga makuha. Okay? Parehas sini. Okay? Parehas sini. Kung nangutan na kung pila ang total momentum before the collision, kuha ang ilang mga tagsa-tagsa nga mga momentum. Pila man ang momentum sa unang nga bola. Pila man ang momentum sa ikaduha nga bola. So, among aton i-calculate kag i-add together. Amo ina ang aton maabtan sini nga part. Kung aton naman gi-calculate ang total momentum after the collision, tungod kay nagpilit naman sila, ang aton mass ang aton i-add. Mass naton i-add, and then amo ang later naton na i-divide sa aton nakuha nga total momentum sa sinugdanan. Amo ning total momentum sa sinugdanan. Ang aton nakuha sa pag-add sang duha ka timbang o duha ka mass is step lang siya para makakuha kita sang velocity nila after the collision. Okay? So muna siya. So this is the process na kinanglan ninyong sundot. Or amo ang inyong subayon. Okay? So, this is a short while, 30 minutes gyapon. Pero, I'll make sure nga mabasahan, matanawan na ni siya sang tanan. Okay? That's all for Science 9. This is the video guide. I will be giving video guides sa mga sunod pa natin na lesson. That's all for today. Bye-bye!